Hi Philippines, hi Cagayan de Oro. Ako rin si Sir Jed Ibura, no? Usually my students call me Sir Jed. So karon lang gusto ko magkomento, no, sa i-comment ni si Yusek Claire Castro, no? Dili ko pwede nga mahilom ani because isa gyapon ko ka teacher. And gusto po na ko ipaabot, no, sa ubang tao nga ang kakita lang nila sa teacher kay nagtudlo, nag-check og papel, nagtawag attendance, pero wala sila kabalo nga napay luyo ana nga mga buluhaton, daghan pa kay gipangbuhat ang atong mga teacher, especially na sa public, no, especially na sa public school. So ako na siyang tagalugon, ako siyang gisulat, ako na siyang tagalugon para klaro kaya kang Claire Castro, no, ang word, no, kung unsay sakto nga yung iyang mangitanan, no, iyang tanan maestro. So ako ni tagalugon, no. Nang mabasa ko ang komento ni Claire Castro tungkol sa mga guro, napaisip ako. Hindi lamang dahil sa mismong sinabi niya, kundi dahil naalala ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang guro. Minsan kapag tinitingnan tayo ng mga tao, ang nakikita nila ay ang guro na pumapasok sa classroom, nagtuturo, nagbibigay ng activities, nagche-check ng papers, nagbibigay ng grades, dumadalo sa meetings, at ginagawa ang mga responsibilidad na nakaatang sa atin. Pero ang hindi nila palaging nakikita ay ang taong nasa likod ng pagiging guro. Ang guro ay napapagod. Ang guro rin ay nasasaktan. Ang guro rin ay nadidismaya. May mga pagkakataon na nagtatanong din tayo sa ating sarili, may epekto pa ba talaga ang ginagawa ko? Ito ang kadalasang tanong ng mga guro. At para sa akin, iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging teacher. Dahil ang pagtuturo ay hindi lamang isang trabaho na papasok ka, gagawin mo ang iyong trabaho at pagkatapos ay uuwi ka na. Para sa akin, ang pagtuturo ay isang responsibilidad na humahawak na buhay ng ibang tao. Sa mga taon ko bilang guro for almost 15 years, natutunan ko na hindi lahat ng impact ng isang teacher ay makikita sa grades. May mga estudyanteng maaring makalimot sa lesson natin. Maaring makalimutan nila ang formula, definition, theory, or activity na ginawa natin. Pero maaring hindi nila malilimutan ang teacher na naniniwala sa kanila noong sila mismo ay hindi naniniwala sa kanilang sarili. Maaring hindi nila makalimutan ang teacher na nagsabi sa kanila, kaya mo yan. Maaring hindi nila makalimutan ang teacher na nagbibigay sa kanila ng second chance noong gusto na nilang sumuko. At para sa akin, no, let me just continue. At para sa akin, iyon ang tunay na puso ng pagiging guro. Kaya habang binabasa ko o naririnig ko ang komento ni Yusek Claire Castro, o ikaw, naisip ko rin kung gaano kadaling husgahan ng isang teacher base lamang sa kung ano ang nakikita ng ibang tao. Kapag mahigpit ang teacher, sasabihin ang strict naman. Kapag maluwag naman, sasabihin, bakit parang walang disiplina? Kapag nagsasalita para sa estudyante, may magsasabing kinakampihan. Kapag nagbibigay ng consequences, may nagsasabing masyadong harsh. Pero ang hindi makita ng marami ay ang buong kwento. Hindi nila nakikita ang teacher na pagkatapos ng klase ay iniisip pa rin kung paano tutulungan ang isang estudyanteng nahihirapan. Hindi nila nakikita ang teacher na gabi na pero nagpe-prepare pa rin ng lesson. Hindi nila nakikita ang teacher na nag-check ng papers, gumagawa ng reports, umaattend ng meetings at seminars, nagre-research at sabay-sabay na sinusubukang balansahin ang trabaho at personal na buhay. At higit sa lahat, hindi nila nakikita kung gaano kalaki ang emosyonal investment ng isang guro sa kanyang mga estudyante. Kaya para sa akin, kailangan din natin ng pag-unawa at compassion para sa mga teachers. Hindi ibig sabihin nito na palaging tama ang guro. Hindi. Ako man, tayo rin ay nagkakamali. May mga pagkukulang din tayo. At kung kinakailangan tayong managot sa ating mga pagkakamali, dapat nating tanggapin iyon. Pero sana naman
Ang accountability ay may kasamang understanding. Dahil bawat teacher ay may sarili-sariling kwento. May dahilan kung bakit patuloy silang pumapasok kahit pagod na. May dahilan kung bakit patuloy silang nagtuturo kahit minsan ay hindi na nila maramdaman na na-appreciate sila. May dahilan kung bakit patuloy silang naghahanda ng lessons kahit walang nakakita sa effort. At kadalasan, ang dahilan ay ang kanilang mga estudyante. Bilang teacher, naranasan ko rin ang pagkakataong nagtatanong ako sa sarili ko, may natutunan kaya ang mga estudyante ko? Naaabot ko kaya sila? May halaga kaya ang mga sinasabi ko sa kanila? Dahil minsan, ibinibigay mo na ang lahat. Oras, effort, patience, at puso. Pero hindi mo agad nakikita ang resulta. Pero isang bagay, let me continue. Pero isang bagay ang itinuturo sa akin ng pagiging guro. For almost 15 years. Hindi lahat ng impact ay makikita agad. Minsan, ang ginagawa nating pagtatanim ngayon ay aanihin pa nila makalipas ang maraming taon. Maaring hindi nila maintindihan ngayon kung bakit naging strict tayo. Pero balang araw, baka sabihin nila, mabuti na lang, naging strict ang teacher ko. Maaring hindi nila ma-appreciate ngayon ang advice natin. Pero maaring dumating ang araw na maalala nila iyon at sabihin, may teacher pala noon na naniniwala sa akin. At iyon ang kagandahan ng pagiging teacher. Makinig ka, Ate Claire. Madalas, nagtatrabaho tayo nang hindi natin nakikita ang buong resulta ng ating ginagawa. Pero hindi ibig sabihin na walang saysay ang ating trabaho. Kaya gusto ko ring sabihin sa mga kapwa ko kaguro, with the bottom of my heart, kung pagod ka, hindi ibig sabihin na mahina ka. Kung nadidismaya ka, hindi ibig sabihin na mahina ka. Kung minsan ay nadududa ka sa sarili mo, hindi ibig sabihin na hindi ka para sa teaching. Tao ka lang, napapagod din. Pero sana, huwag nating kalimutan kung bakit tayo nagsimula. Dahil sa loob ng classroom, maaring may isang estudyanteng nangangailangan ng taong naniniwala sa kanila. May isang estudyanteng nangangailangan ng encouragement. May isang estudyanteng nangangailangan ng guidance. At maaring ang simpleng desisyon natin, maaring ang sariling desisyon natin na huwag sumuko sa kanya ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang kanyang buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa mga ganitong klaseng pag-uusap dahil ipinapaalala nito sa akin na ang pagiging teacher ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng lessons. Ito ay tungkol sa pagbabago ng buhay, hindi pagtuturo ng walang modo. Makinig ka, Ate Claire. Maaring hindi maalala ng mga estudyante ang lahat ng itinuturo natin. Maaring makalimutan nila ang exams, activities at lectures. Pero sana, maalala nila kung paano natin sila pinaniniwala sa kanilang sarili. Sana maalala nila na may teacher na naniniwala sa kanila. At sana maalala nila na may teacher na nagkikare sa kanila. At para sa akin, kung kahit ilang estudyante lamang ang matulungan kong maging mas mabuting tao, mas matapang, mas responsable, at mas may pangarap sa buhay, masasabi kong sulit na ang lahat. Sulit ang pagod, sulit ang puyat, sulit ang stress, sulit ang sakripisyo. Dahil sa huli, ang pinakamalaking achievement ng isang teacher, makinig ka, Ate Claire, ay hindi lamang kung gaano karaming knowledge ang natuturo. Ang tunay na achievement ng isang pagiging teacher ay kung ilang buhay ang natulungan niyang baguhin. Walang teacher na tuturo ng walang modo, Ate Claire. At ang yun ang ibig sabihin ng pagiging guro sa akin. Kailangan kong magsalita. Isa rin akong teacher. Kahit pa sabihin mo na ibang teacher, no, huwag kang mag-comment ng ganyan kasi hindi mo alam. Kaya itong letter ko sa'yo, in English to, Ate Claire. Dear Attorney Claire Castro, I am writing this not out of hatred or disrespect, but as a teacher who was deeply affected by your recent remarks about teachers.
I believe that as public officials, especially those who speak from the palace, our words carry a different weight. You are not simply speaking as a private individual. You are a palace press officer and a part of the administration communication machinery. Because of that, whatever you say can easily be associated with the administration and ultimately with the president whom you represent. That is why I respectfully ask you to reconsider your statement. Teachers are not perfect. Also you are not perfect. We make mistakes. We can be criticized, corrected, and held accountable. But teachers also deserve to be spoken about with dignity and respect. Behind every teacher is someone who wakes up every day to serve the students despite of limited resources, heavy workloads, paperworks, emotional exhaustion, and personal struggles. We teach not only because this is our job, but because we believe that education can change lives. So when a statement appears to generalize or place blame on teachers, many of us naturally felt hurt. Not because teachers cannot accept criticism, but because we know how much teachers sacrifice every day. And this is where I believe accountability becomes important. If a public official makes a statement that deeply affects a significant sector of society, humility should come before defensiveness. Kahit simpleng apology lamang hindi mo magawa. A simple, I apologize if my words hurt or offended teachers would not make anyone weak. In fact, it would demonstrate strength, maturity, and leadership. And if you genuinely believe that your position had already compromised your ability to communicate with the public without creating further division, then perhaps it is also worth considering whether continuing in that position is still the best interest of the office you represent. I am not calling for your resignation because I hate you. I am saying this because public office carries public responsibility. When you speak, people do not hear only Claire Castro. They hear a palace official. They hear someone representing administration. And therefore, your words can affect how people perceive the leadership you serve. Again, they hear someone representing from the administration. And therefore, your words can affect of how people perceive the leadership you serve. I also want to make one thing clear, Miss Claire Castro. Asking for an apology is not an attack against the president. In fact, I believe that holding public officials accountable can be a way of protecting the credibility of the administration itself. If a statement creates unnecessary division between governments and teachers, then addressing the issue honestly and humbly is better than allowing resentment to grow. As teachers, we do not ask to be placed on a pedestal. We simply ask to be respected. We are willing to listen to criticism. We are willing to improve. We are willing to be accountable. But we also hope that those who will lead our country will recognize the dignity of the people who stand in front of the classroom every single day shaping the next generation. So, Attorney Claire Castro, my message is simple. Please listen to the teachers who were hurt by your words. If your intention was different from how your statement was received, then clarify it. If your words inappropriate, then apologize. And if you believe that remaining in your position will continue to create credibility problem for the office you represent, then have the courage to step aside. Sometimes leadership is not about proving that we are right. Sometimes leadership is having the humility to say, I was wrong, I am sorry, and I take responsibility. That is the kind of leadership I hope to see from our public officials. And as a teacher,
I hope that one day, instead of government and teachers being on opposite sides of an argument, we can work together with mutual respect for the people and most especially for our dear students. Teachers deserve respect. Public officials deserve accountability. And our country deserve leaders who are humble enough to listen. And this is Jed of Cagayan de Oro City, a teacher for 15 years. Thank you, and God bless you all.